So, bumalik ako sa church, sa Sacred Heart. Medyo mayabang na ako. Kasi may K ka na. Oh, Lord, ha? Ready na raw ako. My first wish and prayer, doblehin nyo na lang po yung hinihingi nitong babae sa tabi ko kasi mukhang, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, pero sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Painting ay picture ni Jesus na kumakatok sa isang pinto na walang doorknob. Christ is always there. Hinihintay lang niyang buksan natin ang puso natin para sa Kanya. Diba? Madalas ay nakikita natin si Cara David sa mga documentary. Ngayon naman ay mas kilalanin natin siya. Ito nga pala si Romar Chuka at ito ang Sensei. Sabi ko, yun yung connection ko kay God. Yun yung proof ko na marami na akong alam. Tapos sabi niya, hindi mo pa rin naiintindihan na nakikita ni God ang lahat at hindi mo kailangan yung ipakita sa Kanya. Kasi alam na niya. Kasi alam na niya na nag-grow ka na. Ayun. So, naiyak ako. Ang ganda. Naiyak ako kasi sabi sa akin ni Bishop Abilio, sabi niya, may reason kung bakit naiwan mo yung Bible. Sabi niya, yung Bible na yon. Kasi malay mo, merong tao na nangangailangan ng spiritual nourishment. And maybe that Bible, yun ang magiging daan. Makita niya na naka-highlight yung mga notes mo. Baka ito na yung sinasabi sa iyo ni God na okay ka na. Hindi mo na kailangan ng Bible. Of course, kailangan ko pa rin ng Bible, di ba? Pero sabi niya, hindi mo na kailangan itong specific Bible na to, hindi mo na kailangan itong specific Bible na ito. Kasi baka may ibang makinabang. Kasi may ibang makikinabang ang dito. Ganda. Na-serve na ng Bible na ito yung purpose niya. Pati nung bookmark, na-serve na niya. At nung highlights. At nung highlight. Oo. Na-serve na ng Bible na ito yung purpose niya sa buhay mo. It's time that this Bible serves its purpose. Ang ganda. To another person. Alam mo bakit ako kinikilabutan? Kasi parang, for me yung from an outsider perspective sa kinakwento mo na yan, parang spiritual direction actually itong podcast na to. Pero, parang sinasabi ni Lord sa'yo na, okay, time to do away with the words sa action naman. Di ba? Yes. Di ba? So, nung time na yon, parang sinabi niya na parang baka ready ka na. So, sabi ko, so bumalik ako sa church, sa Sacred Heart. Medyo mayabang na ako. Kasi may K ka na. Lord, ha? Ready na raw ako. Ready na raw ako, Lord. So, pwede na siguro akong humingi. So, after 1 year, ready na ako humingi. Pray ako ng ganyan. Sabi ko, shucks, anong hihingin ko? Parang na-heal na ako. Ganun yung feeling ko na parang, teka, ano pa bang ihihingi ko? Parang masaya naman ako. Content ba? Parang ganon. Na-weirduhan ako na isang taon kong Dasal? pinrepare ang sarili ko para maging worthy ako to ask for a prayer. Tapos biglang, wala na akong kailangang ipag-pray. Kasi parang masaya na ako. So, na-weirduhan ako na parang, ano bang gusto mo, anak? Pero parang, nabigay niyo na po, Lord, sa akin eh. So, pagtingin ko sa tabi ko, may umiiyak na matandang babae. Sabi ko, okay, Lord, for my first wish and prayer, doblehin niyo na lang po yung hinihingi nitong babae sa tabi ko kasi mukhang hirap na hirap po siya sa buhay. Kung ano po yung prayer niya, Times 2. Forfeit ko na lang po yung prayer ko. Bigay ko na lang po sa kanya. Yes. Tapos kinuwento ko to kay Father Pabilio. Okay. Tapos sabi niya, na-proud siya sa akin. Oh. Kasi parang, iyan nga kasi yung tinuturo.
mahalin mo ang iyong kapwa. Ang ganda, my gosh. Di ba? Mahalin mo ang iyong kapwa. Sometimes more than yourself. At sinabi rin ito sa akin ni Cardinal David, si Cardinal Ambo. Uncle? Oo, na hindi ko nakalimutan. Sabi niya, only grateful people will have a sense of mission. Yung mga taong grateful sila sa biyayang ibinigay sa kanila ng Panginoon, sila yung mga taong mas mataas yung chance na magbigay. Ang ganda. Kasi when you are grateful for the life that the Lord has given you, mas madali para sa iyo na magbahagi ng buhay mo sa iba. Yes. Oo. Diba? In the same way na yung favorite ko na verse, hindi ko lang memorize. Okay lang. Pwede natin ilagay mamaya sa ano. Correct. Pero pakilagay na lang sa edit later. Pero nasa Luke siya. Hindi ko alam yung verse at saka yung chapter. Ano na lang, we will paraphrase. Pero ang sabi dun sa chapter na yon, sa verse na yon ay, much is required of the person to whom much is given. So, hindi ko nakakalimutan yon na kung biniyayaan ka yung taong biniyayaan ng marami, required ka rin or obligado ka na magbigay rin, magbahagi ng iyong sarili para sa iba, mas marami. Tapos siguro iisipin ng mga tao, so ibig sabihin kailangan kong maging mayaman para makapagbigay. Lalabas yung question na gano'n. Diba? Hindi na lang ako tutulong sa kapwa ko kasi hindi so wala naman ako masyado. Wala naman ako masyado, hindi naman ako mayaman. Pero kasi yung kayamanan ay hindi material. Indeed. Maraming mga tao na mahirap sa salapi pero mayaman spiritually, mayaman sa malasakit. At tayong mga Pilipino, lagi ko itong sinasabi, tayong mga Pilipino, mahirap sa salapi, mayaman sa malasakit. Nakikita ko yan when I go to the remote communities. Yung mga katutubong Mangyan, katutubong Aita, yung mga mahihirap, yung mga mangingisda, yung mga magsasaka. Alam mo, Rumor, pag pumunta ako dun sa mga lugar na yun yung, alam mong, sila na yung hirap na hirap sa buhay, pero hindi sila magmimintis na pakainin ka, papasukin sa bahay nila, maghanda ng kahit anong maliit na biskwit na meron sila, tapos magsasabi, pasensyahan nyo na po. Oo, yeah. Laging ganon. Ito lang yung meron kami. Ito lang ang meron kami. Or yung tipong, kailangan mong mag-CR, tapos, alam mo, maliit lang yung CR nila. Pero, dahil kailangan mo, papapasukin kita, sorry po, tissue at tubig. Teka lang po, lilinisin po muna namin. Yung ganong klaseng pagmamalasakit sa'yo, it just means na mayaman sila sa puso eh. Mayaman sa puso itong mga taong to. So, when Luke said, much is required of the person to whom much is given, yung much is given, hindi lang yung material na bagay. Diba? Yung spiritual na nourishment, yung yaman sa puso mo. At kapag mayaman ka sa puso mo, at grateful ka na biniyayaan ka ng ganito ng Panginoon, hindi material pero yung masayang buhay, humihinga ka araw-araw, nakakakain ka kahit papano, meron kang mabubuting mga anak, meron kang mabuting magulang, magbibigay ka sa iba. And yun yung first lesson ko nung time na yon. When I was ready to ask for a prayer, for a wish, for something kay God, kasi feeling ko deserve ko na. May K ka na eh. May K na ako kasi memorize ko na yung ibang prayers. Wala na akong ibang papasa. Parang, nung kakausapin ko na siya at hihingi na ako, naisip ko, Lord, nabigay niyo na eh. Masaya na ako. Salamat po. Yun na lang po. Yeah. Parang sinasabi sa akin ni God, wala ka ba talagang hihingin? Sure ka na? Sure ka na ba talagang wala kang hihingin? Sayang! Parang ako, isip ako ng isip. Tapos sabi ko, yung prayer po ni ate, siya na lang po. Mukhang mas kailangan niya kaysa sa akin. And yun yung essence ng Christian faith, di ba? Yeah, of course, of diba? course. Yes. Yung dying into yourself, yung forgetting yourself so that others may
may flourish. Yes. Oo. Less of me, more of others. Less of me, more of others. And yun din yung tinuro sa akin ni Cardinal Ambo. Sabi niya, ang main laging sinasabi ni Cardinal Ambo yung concept of kenosis. Okay, that's his tagline dun Yan sa ang kanyang tagline, yung kenosis, which is really dying into yourself, emptying yourself, 'di ba? Para makapagbigay ka sa iba. And I never forgot that. So hanggang ngayon, in everything that I do, lagi akong nagpapasalamat. Kasi kapag marunong kang magpasalamat, matututo kang magmalasakit sa iba. So I always tell my friends, my students, everyone ang lagi kong tagline ay magdasal, magpasalamat, at magmalasakit. Magkakasunod yun Di ba? Pag nagdasal ka, you will realize how beautiful life is and how blessed you have been. Magpapasalamat ka sa Panginoon. At kapag nagpasalamat ka, parang pakiramdam mo ang yaman mo sa pag-ibig, it's time na ibahagi mo naman yung pag-ibig na yun sa iba. So magdasal, magpasalamat, magmalasakit. Ito, Cara, not to be biased, but right now we're in Ateneo, di ba? And ang Ateneo, St. Ignatius, di ba? Yes. Yung spirituality. And wala lang, parang kung gusto ko lang siyang i-align sa kung ano yung mga alam ko tungkol sa buhay ng mga Jesuita with kung ano yung mga nakwento mo sa buhay mo. For example, yung pagkwento mo, ay yung pagpunta mo sa simbahan every day, tapos kinakausap mo lang si Lord na kung ito yung mga nangyari sa araw ko. It's actually a prayer of St. Ignatius, yung consciousness examen. Yung you become very grateful of what happened through the day, parang i-walk through mo si Christ. Na Lord, ito yung nangyari sa akin. In my own words. In your own words. Oo. Diba? So, in my own words. Tapos itong gratitude na sinabi mo, I don't know if you know the song, Take and Receive, O Lord, my liberty. That song. Pwede natin i-sample later, pwede mo kantahin. The joke lang. Hindi ba yun yung kunin at tanggapin? Yun din yun. Kunin at tanggapin ang alay na ito. Di ba people sing it all the time, pero they don't take it to heart or parang, yan pala ibig sabihin niya. Kasi parang, yung moment na nandun ka sa simbahan after a year of learning, at tapos yung, happy pala ako, ito pala yung, content pala ako, kumpleto pala ako, Lord, na I am worthy. Parang may ganun din na si St. Ignatius dun sa kanya, kaya niya nasulat yung Take and Receive. Si Father Manuling din ba nagsulat? Nagsulat nung yung melody at saka yung pero si St. Ignatius. Grabe, alam mo na-meet ko recently si Father Manuling. Paano? Nag-serve ako sa isang mass, nag-guest priest si Father Manuling sa SVD, sa Sacred Heart. Okay. Nag-fangirl ka rin. Ako ang lector. Wow. Ginalingan ko talaga! Sample, ano yung level ng kasi alam ko, 'di ba may minodulate ko yung boses ko talaga ni level. Anong sample na sample. Like, yung kung kunwari, paano mo gagalingan as a lector? Na yun, kung kunwari nandiyan si Father Mano, ano yung mga sasabihin? Kunwari, please rise. Paano mo sasabihin yung please rise na nandiyan si Father Manoling? Itutuloy natin ang kwentuhan mamaya pagkatapos lamang ng ilang sandali. So, Cara, dalawang bagay ang pagpipilian mo. Okay. Una, I think I have 13 items. Medyo okay. biblical din kasi 'di ba? 12 apostles plus Jesus, so 13. Okay. Na-invento ko lang 'yan. Sige. So, okay. Radyo o TV? TV. TV. Madali lang 'yan. Ito. Saint Peter or Saint Paul? Ay, ang hirap! Shucks! Kasi Saint Paul ako na Saint Peter. Oh my gosh. Ang hirap! No explanation. Saint Paul. Okay. Mass na tahimik or yung bongga na mass na may choir? Mas na tahimik. Mas tahimik. Mas tahimik ang gusto ko. Mas tahimik. Ito. Mahirap to. Coffee or tea? Ay, hindi ko rin ng kape. Talaga? Oo, nagpapalpitate. Okay. Tea. Okay. That's nice to. Ay, walang explanation. Oo. Okay. Pakitanggal yun. De joke lang. Sunod naman ay, humayot ihayag or I will sing forever? Oh my
my gosh! Tapos yung isa, I will sing forever of your love. Ang hirap naman nun. I will sing. Okay, you will sing forever. Okay, to. Christmas or Easter? Ay, sorry po, pero dapat di ba Easter, pero Christmas. Okay lang. Kasi kay Lord pa rin naman. Hindi kasi sabi nga ako ni Tito Ambo, dapat daw Easter people tayo eh. Kaso lang, I love Christmas. Okay, sige. Nagbabalik tayo para ituloy ang pakikipagkwentuhan kasama si Miss Cara David. Prayer, yung sa communion, yung Okay. yung Spiritual communion. Panginoon, hindi ako Karapat-dapat karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Paano nyo pinronounce? Talagang inisip ko talaga, parang ano ba ang sinasabi ko? Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, pero sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Parang talagang Ang ganda. inisip ko talaga na parang, Lord, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo sa aking munting tahanan. Pero patutuloyin, isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ano yun? Inano ko talaga siya. In-internalize. Oo. Imbibe Oo. ba? hindi yung parang, Panginoon, Yes. hindi siya memorize. Oo. Yung talagang finil ko talaga. Alam mo ba, isa pa dun sa mga, bukod sa bumili ako ng Bible. Sige. Okay. This was ito yung same, Oo, Okay. One year na yan na okay. ginagawa ko. Bukod sa bumili ako ng Bible, bumili ako ng 2 volume ng Bukas Palad. Ay, shout out sa Bukas Palad. Okay, and then, go ahead. Yung Bukas Palad. Mhm. Minemorize ko yung mga kanta doon. Okay. Para hindi lang Our Father yung memorize mo. Yes! Oo, lahat Okay. yun. Mm. Ihayag. Di ba? Oh, yes, ganyan. yes. Lahat yun memorize ko. Oh, wow. Tapos na-realize ko, tapos nung medyo natututo na ako sa Bible, galing lang pala sa Bible ko mga to. Oo, yes. Tinagalang lang pala ng composer. Oo. Nasa Bible yung ganyan. Kaya meaningful sa akin yung mga yan, yung kunin at tanggapin. Oo. Yung talaga yung title, hindi naman yun yung title. Unang alay. Unang alay. Oo. Pero ang tawag ko doon ay Kunin kunin at at tanggapin. Yes, Diba? yes. Ako din naman kahit papaano. So, even as a church server, you say, ano yung di ba? Panginoon, turuan mo. Or Correct. soul of Christ. Di ba yung mga ganyan? Oo, di ba? So, bumili ako ng bukas pa. Pero alam nyo, isang insight ko dyan, Cara, dun sa, yung parang in-imbibe mo, di ba? Yung parang kang nag-theater. Di ba sa theater, hindi lang siya memorization. You have also to put your memories behind, di ba? And ngayon, nakwinento mo sa amin yung, parang lumalim tuloy yung Panginoon, hindi karapat-dapat na sinabi mo. Kasi alam na namin ngayon, na ito yung naging backstory mo pala, na you felt unworthy. Unworthy. Yes. Correct. Kasi, tapos ni-research ko. Ano yung ni-research mo? Ni-research ko kung sino ba nagsabi sa Bible nung Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Yun pala yung sundalo, di ba? Yun yung sundalo na meron siyang anak na merong sakit. Tapos yung sundalo, hindi naman siya disipulo ni Christ. Yes. Pero desperado na siya talaga, kailangan niya talagang gumaling yung anak niya. Kaya nagsabi siya, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, tumuloy sa bahay niya. So parang, yung pala yun. Meron talagang isang taong feeling niya unworthy siya, na hindi karapat-dapat pumasok yung Panginoon doon, pero pumasok yung Panginoon. Isang salita mo lang. So parang, nagkabit-kabit ba yan siya? What do you mean? Kumabit-kabit siya pati sa buhay Oo. ko, na parang, eto ako, feeling unworthy because my whole life, hindi ko memorize yung mga rosary, hindi ko memorize yung mga paano magdasal ng mga angelus, mga ganyan. Hindi ko alam. Tapos, eto ako, nag-highlighter, nag-aaral. Tapos sinabi sa akin ni Father Pabilio, sabi niya, alam mo, Cara, hindi mo naman kailangan pag-aralan yan eh. The first time na pumasok ka doon sa Sacred Heart, na nandun ka sa sulok, pinapasok ka na ng Panginoon. Walang requirement. Sabi niya, walang requirement para papasukin ka sa bahay ng Panginoon. There is no requirement at all. It's just an open heart. And that's enough. Sabi ko, dami ko pa namang memorize. Dami mo pa namang hinighlight. Dami kong hinighlight. Bumili pa ang bookmark. Yung updated pa, yung new pa yung inaral. Hindi. But seriously, yun. Wala namang palang requirement. And then, may isang Semana Santa, pumunta ako sa Betis. Sa simbahan namin. Yes. Sa Betis, sa Pampanga.
Sa tapat lang yun ng bahay namin na ang tagal ko nang pumupunta sa Betis Church pero hindi ko na-memorize yung mga paintings, Yung paintings, doon. taas, yes. And then doon ko lang na-realize may isang painting doon. Pagpasok mo ng simbahan, Okay. di ba may magandang Retablo. retablo? Yung retablo. Yung retablo, yung harap, yung altar. Yung pinto. Yung Yung pinto, carvings the door. yun Yun. Carvings yun ng parang dream Okay. Dream ni Saint Yun. Basta, okay. Ilagay Dream natin niya kung yun sino Saint. oo. Pagpasok mo ng ganyan, ang gawin mo, lumakad ka lang ng mga 2 hakbang. Okay. Tumingala ka. Ang unang bubungad sa'yo na painting ay picture ni Jesus Mhm. na kumakatok sa isang pinto Mhm. na walang doorknob. Okay. Walang doorknob. Okay. Nandun si Jesus. Di ba itong siglo, 5 siglo, Yeah. meron kayong Yung 3D ano niya. 3D. Oo. Yung mga nanonood ngayon, Punta kayo doon sa kung 3D. hindi kayo makakapunta ng Betis Church sa Pampanga, sa Guagua, kung hindi ka makapunta doon, tangkilikin I-walk ninyo through yung 3D ng 5 siglo. 5 siglo. Makikita nyo yon. Look up. Tumingin ka, mga 2 hakbang lang, tumingin ka ng 2 click. 2 click, makikita ninyo si Jesus kumakatok sa isang pinto na walang doorknob. Okay, what's up with that doorknob? Ay, tinanong ko dun sa pare. Okay. Tinanong ko rin sa tito ko Kay Okay. Tito Ambo. Mm. Tinanong ko. Ang ibig sabihin pala nun, si Kristo ay laging nasa labas lang ng ating puso. Mm. Nasa labas lang siya, waiting for us to let Him in. Mm. Hindi ipupuwersa ni Kristo ang kanyang sarili sa iyo. Papasok lang siya kapag binuksan mo. Because walang doorknob sa labas, hindi siya makakapasok sa loob ng buhay mo. Mm. Kailangan ikaw ang magpapasok sa kanya. You allow him. You have to allow him. Mm. And once pero nandyan lang siya, hindi siya nawawala. He's just there, outside, waiting for you to let him in. Yun How lang similar talaga. it is doon sa experience mo sa Sacred Heart. Yes. Diba? He was just there, all along. Yes, yung Sacred Heart Parish Shrine, nandun lang sa labas. Nasa Scout Ibardulaza lang Totoo. siya. Nasa GMA. Ang lapit lang sa GMA. Nakapuso. Yes. Malapit lang sa puso, yung Sacred Heart. Correct. Oh, At dun lang siya. Nadadaanan ko araw-araw. ang ganda. 'Di ba? Yeah. Hindi ako pumapasok kasi pakiramdam ko hindi ako worthy. Mm. Pero yun pala, nandun lang pala si Christ. Sa All tabi along. ng mga kapuso. Diba? Nandun lang siya. At kailangan ko lang buksan yung puso ko. I just have to let Him in. Mm. So, it's not the other way around. It's not us. It's not us trying to get to Christ. Christ is always there. Mm. Hinihintay lang niyang buksan natin ang puso natin Amen. para sa Kanya. Amen. 'Di ba? Yun. So, parang ako, oo nga no, bakit walang doorknob? Paano siya papasok? Makakapasok lang ang Panginoon kapag pinapasok mo siya mula sa loob, mula sa sarili mo. Ikaw ang magbubukas para sa Kanya. Sabi ko, si Lord siya eh. Si Lord siya. Karapatan niyang makapasok sa puso natin. Ay, hindi siya makakapasok. Hindi siya makakapasok unless you let Him in. Ganun ka-humble yung ating Panginoon. He's just waiting for you. He's just waiting for you. Waiting for us na buksan ang aming puso. Yes. Diba? Turuan mong mag-alab. And ramdam na ramdam ko yung vigor and yung experience mo na this is the reason why you choose to serve. And yung service nyo is not just inside the church but also outside eh. Diba? Oo. So dati akala ko yung church ay pumupunta ka dito para humingi ng something. Para humiling sa Panginoon. Alam mo, pumupunta ako sa simbahan kasi gusto ko lang magpasalamat. Kasi na-realize ko na yung simbahan, na-realize ko na yung si Kristo ay nakikita ko naman everyday.
nakikita ko siya in every situation, every little thing. May kanta favorite ko yung... Sige, go lang. yung dapat memorize mo, bumili ka ng tuwan Ito, sikat ng umaga, buhos ng ulan. Tuloy niyo pa po. Diba? Hindi, tuloy lang. Maganda yung lyrics. Sige, I'm testing you right now. Testing. Alam ko yan. Memorize ko rin yan Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng tapit hapon. Tapos, buhos ng ulan. Doon pala yung buhos ng ulan. And then, batis na malinaw, dagat na bughaw, gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay. Saan man ako pumaling, ika'y nasa GMA lang pala, nasa tabi. Yan. Tumalikod man. Diba? Sa'yo. Dakilang pag-ibig. Yan. Abot mo. Okay. Falsetto yan. Sa akin tatawag. Kara, dito ka. At magpapaalala, ako'y iyong ginigiliw. May kilig. At siyang itatapat sa puso. Ang ganda. As in talagang ako, this is my song. Ito ako. Tapos yung susunod na verse ay pang-reporter. Sige. So, kasi yung susunod na verse, yun yung may mga mahihirap. Sige, let's try. Ilaw ng may takot. Ginhawa ng aba. Diba? Tapos ano yun? Pangarap ng ulila. Pangarap ng ulila. Bisig ng dukha. Bisig ng dukha. Sabi ko, ito yung lahat ng mga ini-interview ko. All along. How aligned it is doon sa prayer mo, di ba? My God. Okay, thankful ako. Sino ba pero nagsulat titingin doon? I think Father Arnel Aquino yun. Yun, Father Arnel Aquino. Sabi ko, ang kapal ng mukha ko, pero sabi ko, grabe. Siguro nakita ni Father Arnel yung buhay ko. Tapos ito yung sabi ko, wow! Ang kapal ng mukha ko, di ba? Inspired sa buhay ko. Interview ka ba prior? Sobrang nag-resonate sa akin yung song na yon. Sobrang nag-resonate kasi yung first verse is about everything nature. Which is, ikaw, ang trabaho mo, lumulusong umakyat ako ng bundok. Lumulusong ako. Nakikita ko to. Yes. And hindi ko lang nakikita that this is God's creation. Indeed. Diba? Tapos yung second verse is about poverty. Meron pang tungkol sa nanay. Diba? Ay, sabi ko, araw-araw ko itong nakikita. And hindi ko nakikita yung lalim nito na ano rin ito ng Panginoon. Kaya pag mapapansin niyo ngayon, ang dali-dali ngayon para sa akin, pag umakyat ako ng bundok, tas may makita akong batis, kunyari may ilog. Kakanta ka. Hindi naman ako kakanta. Pero pag maliligo ako, tas parang gaganyan ako, ay, salamat po Panginoon. Ang dali para sa akin na sabihin, salamat po Panginoon, kasi parang pagod na pagod kami sa paglalakad, tapos ang lamig ng tubig sa batis, ang batis linaw. Na malinaw. Batis na malinaw, ganyan. So talagang, ang ganda-ganda. Gusto niya pa bang marinig ang mga kwento ni Miss Cara David? Abangan sa susunod na episode ng Sensei. Nagbabasa na ako ng Bible ngayon. Feeling ko mas na-enrich yung pagsusulat ko rin as a scriptwriter for television. So, nag-apply ako na lector. Tapos, ang unang tanong sa akin, marunong ka bang mag-pray? Opo! May 1 year ako. Marunong ka ba mag-pray? Nag-highlight ako ng Bible. Correct! With bookmark. At hindi naiintindihan ng maraming tao. Bakit? Ang swerte-swerte mo na, ang dami-dami mo nang napanalunan, ang dami mong achievements, may trabaho ka, may billboard ka, may programa ka, and yet, parang peak of success. Peak of success, and yet, you're depressed. Every day, I thank the Lord for everything.